Hi, Rambo here. And Joanne here. Dito yung camera. Ay, dun pala. Merry Christmas! Hoo 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 hoo! Ngayon ay December 24 and it's already 12:21. So it's December December 25. 25, 2024. Yeah, so Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Naisip ko lang na mag-video kami ng mag-vlog to record how we are. Kumusta kami ngayong mga panahon na to and everything. Kasi wala akong maalala ng Christmas last natin. Christmas eh. Hindi, nandun tayo sa... Nag-camping tayo. Kasama yung mga bata. Yun ba yan? Basta Christmas ba yun? Hindi ko alam kung Christmas Eve yun. Hindi siguro, baka December 23 yun. O, kita mo. Anyway, ang punto, hindi malinaw kung nasan kami last Christmas. And therefore, So ngayon, nasaan tayo? Nandito tayo sa Kubo. At galing kami kaninang... Okay, teka lang. Kahapon, nakalimutan ko eh. Meron kaming daily every afternoon walk ng 40 to 60 minutes. And wala pa tayong skip. This is the start ng 5th week kasi Tuesday pa lang. Huwag mag-away, ha? Anyway, so ngayong araw na in-invite tayo sa bahay ni Arceli at ni Arman sa kanilang bahay. Aming mga friends. Meron silang maagang Christmas dinner. Tapos, bukod doon, partly ay in-invite nila yung parents ni Arman para picturean ko sila. Meron silang secret project kasi magfi-50th anniversary na yung mga parents nila at hindi sila mahilig sa mga forma-forma picture-picture ganyan. And so in-invite nila ako na picturean ko sila. Ang kanilang dahilan, anong dahilan nila? Project para sa mga school project School ng project apo nila. ng isa sa mga apo nila. So para pumayag sila. Na picturean, na nakabihis, naka-lipstick and all. Ito yung cam. Ganda-ganda ka sa sarili mo dyan. Of course. Ang ganda kasi na-discover ko na pwede pala yung camera dito. Ba't stuck? Ba't siya nag-freeze? Nag-record pa ba to? Siguro kasi Problema ba dito? Ayun. Tuloy-tuloy lang ba yan? I don't know. Nag-record naman 3:31 na. Alright, so nagtuloy lang, nag-freeze lang. So yeah, so in-invite kami sa... Ayun, so that's the reason why we were sa bahay nila Arceli. Yeah. And it's good. Pinicture ko sila gamit yung phone kasi madilim na, hindi na kaya ng camera. Aray ko. And camera, meron akong Fujifilm X100S, yun dapat yung gagamitin ko. Kaso nga madilim na. So, kaya phone na yung ginamit natin. Tatakot yung mga aso kasi umaano. And then, ano ba nangyari doon sa bahay nila? It was nice kasi... Yeah. Anong tawag dito? Yung mga parents ni Carmen ay na-feel nila na, at least sa tingin ko sa third person perspective, ay na-feel nila na loved and special sila. Yes. Today. Yeah. Tapos, I appreciate that. Tapos yung isa pa na pansin ko or natin, observation na hindi talaga siya yung happiness at yung parang enjoying yung moment, time with the family and holiday season, or even everyday moment na parang ordinary moment na nagiging special siya. Hindi lang siya dahil sa pera, resources, ganon. Kasi at least natutunan ko yan sa mag-asawa na to, na kahit na may mga pagkakataon na limited yung resources, pero kaya pa rin mapuno yung table. Alam mo yun? Parang abundant. Ganon yung feeling palagi tuwing nandun sa kanila. Tapos, kumbaga, economically speaking, ay okay lang tong pamilya nila. Kumbaga, nakaka-get by naman everyday. Hindi sila well off. Pero kahit ganon,
yung kanilang financial, at least yung economical nila, ay we are observing na nagagawan nila ng paraan yung mga na maging mas makulay and happier, yung mga iisipin mong okay lang na mga araw. Ganun. Tapos napaka-creative nila, no? Creative para dumami. Alam mo, parang gano'n. Yung parang kung bibigyan mo ako ng 200, ito lang yung kaya ko i-produce. Pero si Madam Arcel, yung 200 niya, parang kaya niyang punuin yung, gano'n, parang may gano'n siyang magic. No? Parang may gano'n, may gano'n feel. Meron siyang motherly, multiplier power. Parang gano'n. Pero aside from that din kasi, aside sa observation na yan, yung isa na na-observe natin, and I appreciate sa mag-asawa na to, na mga kaibigan natin, and I'm proud na masabi na friends natin sila. Baka mapanood pa para lang nila to. Baka hindi naman sila nanonood nito so baka 10 years from now makakikita nila to. I appreciate yung kanilang generosity. Yeah, true. Despite yun nga, economically, parang sakto-sakto lang, pero they can still share. Yeah. Even abundantly. Aside sa kaya nilang mag-share ng time, ng kanilang mga talento, basta talento, pagluluto ni Madam, paghihilot-hilot niya sa mga friends niyang may sakit and all that. Si Carman. Being present kapag nangangailangan yung friends nila. Yeah. Si Arma naman, yung kanyang technical skills, sinishare niya rin. Aside from that, pati tsaka parang ever ready to to help. At least towards us, hindi ko alam sa iba. At least siguro sa mga friends that they love and care about. Aside from sa mga yon, economically nga, despite the economic situation, they can still, give. Yeah. Like monetarily, para i-spread, i-share yung whatever na meron sila. Tapos so this vlog turned out to be appreciation vlog, no? We don't know where this is going, pero we just want to record kung ano yun. What else did you observe? Hindi lang sa kanila, throughout doon pa rin tayo sa perimeter ng Christmas ngayon, Christmas time and all that. And we are just the two of us. Parang yung Christmas, of course, we know the very reason of yung Christmas. It's about our Savior Jesus Christ. As believers, yes. Yeah. Tapos pero parang generally speaking, parang nasa back ng head na lang natin yung pinaka-reason of it. Parang yung fruits na lang, yung mga happenings, yung tradition na lang, yung parang kasi not everyone are religious din naman Yeah, even those that are religious, or tayo, parang kumbaga lumaki tayo sa Filipino households na yung Christmas ay all about, alam mo yun, yung kainan, party, hindi naman necessarily party, pero may caroling, may lights, may magkakasamang family, gifts, may Coke. Christmas lights. Yeah. Coke, Coke, pati hindi Pepsi, no? Galing galing din ng Coke, no? Parang ganun yung maalala mo na pagka-Christmas. Tapos sa akin, parang, in a way, parang naibalik ako dun sa idea ng family. Siyempre, I live far away mula sa family ko. So parang, hold ka muna sa thought mo. Backstory, sa mga time na to, mga 3 weeks na magkakasama yung almost, sabihin mga 90% ng bungangkan ni Joan magkakasama ngayon. Sa Siquijor sila, and then this very day, nandun na naman sila sa Cebu. Yeah. So, okay, tuloy mo. So, parang, naisip ko na, sa family namin, very rare na, ngayon lang talaga nangyari yun na magkakasama sila na adult na. Dati kasi, hindi talaga kami naging kumpleto kahit sabihin mo na nung mga bata kami. Hindi talaga kami naging kumpleto ever kasi kung ikaw ay pamilya na may 12 kang anak, yung isa doon ay adult 25 na. Yung isa kakapanganak pa lang, parang ganon, parang ganong or tipo. Or 2-year-old. Oo, so hindi
Kumbaga, hindi kayo magpang-abot. So parang lalo na ngayon na malalaki na kami at nasa kanya-kanyang pulo, kanya-kanyang family. Literal Literal pulo. Literal isla. Kanya-kanyang isla. Mula sa Boracay, sa Siquijor, sa Cebu, sa Tarlac, Bacolod, at sa kung saan-saan pang parte ng mundo. Ng mundo talaga, ng Pilipinas. Parang it's very rare na mangyari yun na magkakasama. Actually, yung mga magpipinsan, yung mga pamangkin namin, yung anak ng mga kapatid ko, ngayon palang nagkikita yung first time. Sila yung tatlong baby na halos pinanganak ng same time. Ngayon palang sila nagkasama, nagkita-kita. Tapos yung mga kapatid ko rin, yung ngayon lang din sila nagkita as married, yeah. So ano mo? Parang yun yung sinasabi ko yung backstory na very rare yan mangyari. So parang kasama yun na nagkataon na they're together. Kasama yun na napaisip ako. Kasama yun na nabobrot ako sa idea ng family, yung togetherness. Family time sa Christmas time. Oo. Hindi, yung una, family time. Okay. And then, at kasama ngayon dahil Pasko. Parang kumbaga yun at yun. Okay. Parang family time kasi unang beses ito na ganun nga, yung gathering ng ganun kalaki. Tapos naki-attend pa tayo sa family ni Arman. Oo. Mga ibang family yung kasama natin. Tapos yung mga family natin magkakasama rin sila, wala tayo doon. Parang ganun ba? Hindi naman. Okay. Hindi naman ganun. Pero ibig ko sabihin ba parang yung spirit lang parang ng season. Yung spirit of, parang you remember, parang ang una mong maisip kagaya nga nung kanina, Coke, Christmas light, and family. Yeah. Parang kahit Nabrot sa front, kahit sang frontal lobe ka ng mundo ay yeah, maiisip mo talaga yung family. Parang ganun. Tapos, and how do you feel about it na sila yung magkakasama and you are here? I am very happy for them. With all honesty, I'm very happy for my siblings na they get to experience yung parents good mo and bad na kasama nun. Yeah. Ng parents ko, sila ng isa't isa. I'm very happy for them. And may part of me na sana nandun ka. Part of me lang naman na kasi yun nga, kagaya na sinabi ko, first time yun na magkakasama lahat ng ganong edad na mga adults na kami. Pero at the same time, parang alam mo yun kapag natikman mo na yung ice cream, masaya ka na lang na yung other people ay ini-enjoy nila. So parang ganun. Of course, parang sana kasama ko kayong kumakain ng ice cream ngayon. I would love that. I would love that very much. Pero at the same time, dahil natikman ko na din siya, parang I find joy na lang doon sa witnessing them, experiencing the same thing. And for for context, when you say natikman mo na yung ice cream na yun, kasi we've been there nitong anong month ba tayo pumunta doon? April pumunta tayo sa kanila. Visited isa-isa. Oo nga, parang lahat ng kapatid mo isa-isa, pati sa parents, ganyan. Kaya parang hindi ko masyado na feel na. Pero kung hindi mo yung ginawa, malaki yung feeling mo ng missing out. Pero dahil na-experience ko sila bawat isa, ng kanya-kanya, hindi lang as a hula, parang iba rin yun, ibang level din. Intimate din kasi inisa-isa mo rin sila. Pero I wish na yung isang room. Yeah, sana. Sana sa isang room. Pero personally lang, obserbasyon ko, better actually yun eh. Yung mas intimate na experience mo eh. Pero I mean, hindi. Pero would be nicer din kung meron lang. Probably sa head ko. Lahat. Kasi hindi ko pa naman talaga na-experience yun eh, yung being adults na magkakasama. Yeah. Lahat. Baka chaotic din. Yeah, true. That's true. I mean, kasama yun, hindi yun bad thing, hindi yun bad. Yeah. Pero kasama yun sa, kumbaga sa sandwich, pati yung gulay na hindi mo gustong kainin, kailangan mong kainin yun para ma-feel mo yung sandwich, di ba? Yeah. Okay. That's nice. Actually, you know what, we should vlog about this year. Not just today. Sure. Depende. Parang ano lang yan. Let's decide every day. Hindi ngayon ba? Naisip ko lang na parang it's yung mga ganito. Sure. Pwede naman. Parang hindi lang yung today. Yeah. Siguro ganun. Na-feel ko lang ngayon na i-put up yung camera. Kasi parang okay naman. Parang ang mouthful ko. Okay lang naman. Yeah. Ganyan ka naman daily. Ganyan naman kasi naisip mo lang na mouthful ngayon kasi hindi lang ako yung kakwentuhan mo.
Yeah. Meron pang someone Kaya dyan. nga, parang, teka lang, usually naman napakabilis kong Hindi, tama lang. Hindi ka mabilis. Ganyan ka talaga. Kaya lang kasi, hindi mo kailangan magbigay ng backstory. True. Gets ba? Gets kita agad. Ganun. So, kasama yan sa storytelling. Bagay. As for me naman, well, I'm sad. In a way, hindi naman totally sad. I'm kind of sad na si mama lang mag-isa dun sa bahay namin sa Manila. And although, kasama naman niya yung mga pamangkin niya from my younger sister nitong lumipas na week. Pamangkin? Apo? Mga pamangkin ko, sabi ko. Sabi mo, pamangkin. What's up? Mga pamangkin ko na apo niya, di ba? Mga pamangkin ko nga mula sa sister ko, sabi ko. Anyway, masaya naman ako na kasama niya siya this whole week. And at hindi pa naman yung tapos kasi makakasama niya pa naman sila after New Year naman ng mga few more days. Kaya lang yung idea lang na Christmas ngayon, ano mo yan? Solo lang si mama doon. Ganun. And anyway, enough of that emotional thing. Nais ko lang i-share na I think that's part of growing up. At meron tayo kanya-kanya mga life na may mga bagay na mahihirapan na tayong i-relieve. Mga nakaraan pinag-usapan natin parang there was this one time na last time you ate a meal together as a family. Yeah. And parang rin sa mga friends mo, there was this last time na you went outside and played with your friends. Pero hindi mo alam yon. Kumpara sa high school na, graduate na, wala na. Alam natin ito yung last day na magkakasama tayo. Pero yon hindi. So, yan yung isang sad na realidad. Yeah. Pero at the same time, ay kailangan din. Kasi although we are one as a family, at the end of the day, we are different people. Diba? May tayo, mga people of our own na tayo. Na may kanya-kanya tayong growth, kanya-kanya tayong interest na we need to, separate our ways. Pero nagli-link pa rin, of course, sa mga hearts natin yung love natin sa isa't isa as a family. Anyway, yun lang. Part lang na yun ng nais kong feel like sharing. I think, pwedeng subconscious ito sa mga head natin. Pero, siguro, wait lang. Well, kapag ikaw ay high school, mga teenager ka, gusto mo kasi na matapos na to at mag-grow old ka na at malaya ka na. Yun nga yung paradox ng life. Parang ganun, gusto mo yung kalayaan na yun and all that. Ngayon, wala ka ng parents dyan nasasabay sa'yo. Magagawa mo na lahat, pero ka ng resources and all that. Pagka nasa stage ka naman na nandun ka na, may kalayaan ka na, may resources ka na, may moving forward ka na sa life mo, nandun naman yung nostalgia. Yung looking back na gusto mo kahit i-relieve. Parang gusto mo na to keep things as they are. Gusto mo ma-experience as they used to be. Parang magkakasama and all that. Parang gusto mong ibabalik-balikan or yung dati, yung mga ganon. Pero yun nga, again na sinabi mo na ganun talaga yung life. And lahat naman tayo ay first time to sa life. Yeah. Kahit sabihin mo, parang ito, matagal na tayo. We are 38 and 39. Middle-aged people. Yeah, pero first time natin na first time mong 39 and first time kong 38. At pagka 40 ka, first time mo pa rin yun. Parang ganun, parang so tayo. With our parents back then. So is everyone. So parang kahit sabihin mo na older na tayo, we are still figuring life. Yeah. Every day or every season or every circumstance, pinifigure out natin yung life. And yun nga. Hindi ko nga pinifigure out. Nafi-figure out mo lang. Nafi-figure out. Ngayon, nare-realize natin na sad as it may sound or as it may feel na talagang part ng life yung living on separate ways. Growing apart. Sana hindi growing apart, no? Physically. Hindi naman literal na literally, yeah. Pero ayos, alam mo, ang tingin ko doon okay lang na mag-grow. Tingin ko lang naman. This is my observation. Of course, there are people na close heart natin kahit hindi blood related. Yeah, we call them families. Yeah, they become our families. Yeah.
Pero family of choice. ibig kong sabihin ba, sana yung mga people sa family natin, kahit na may kanya-kanya na tayong, alam mo yun, direction, magkakaibang direction, ay sana, hindi mag-grow apart yung feelings. Yung feelings, sana. Alam mo sana yan, nga mag-grow deeper, no? Oo, mag-grow kasi, deeper. Kasi, that's a wish na we all want. Kasi, okay, this is my first time living life, and so are you, and so are you, and so are you, my brothers and sisters. Pero hopefully rin na, we can see each other eye to eye na. Alam mo yun, kasi hindi naman na kayo bata, hindi na rin ako bata, parang ganun. Pero siguro sa perfect world, yeah. Hindi kasi yung development natin character-wise ay malaking factor yun nga, kung saan tayo napupunta. Geographically, at yung mga tao tribes kasama, na sinasamahan natin. Yeah. And therefore, although may bit-bit na tayong culture from our families, may mga culture din tayo mapipick up sa kung nasaan tayo currently. And therefore, sad minsan, yung kultura natin na originally kasama natin with our families, original families nun, nag-fade din, diba? Or mag-grow pa. I mean, basta yun. Kasama sa growth yun, sa tingin ko. Pero ibig kong sabihin ba na, sana hindi mag-grow apart yung mga hearts. Yeah. Kasi, we could be living different lives, pero it would be nice kung we are friends. Yeah. Nung mga people, alam mo yun, people siguro that we care. Siguro yun yung sinasabi nila na bloody sticker than water. Sana, no? Sana. Pero, of course, I understand that is not always the case. Pero sa akin, isa sa mga bagay na I think, that made my life a little richer for this past few years. Maliban sa, of course, every day, my life is rich with you. And, yeah, I love this. I am grateful na, it's not always the same, ha? Pero ngayon, I am grateful na hindi lang ako big sister na parang ate lang. Tapos parang hindi lang ako 20, tas yung next sa akin ay 8 years old. Yeah, parang kasi that used to be, that used to be the case. Pero ngayon, kahit na malayo pa rin yung edad, pero same na kami. Parang we are all adults. Full-grown people. At the same time, in-enjoy ko yung respect nila sa akin, yung attention nila, yung alam mo yun, parang they listen. My sisters, I'm talking about my sisters. My brother, yung next in line sa'yo. Yung mga closest. Yung mga kapatid ko na, hindi lahat kasi yun nga. Closest sa age. Hindi ako naabutan ng mga iba, kakapanganak lang sa kanila. Which is, by the way, yan yung sad part naman ng Ako rin natutunan ko lang din to, na-realize ko lang dito lately, na kasi nga 12 pala sila. Yeah. At posible pala kasi lumaki naman ako, 3 lang naman kami, tapos ilang years apart lang kami. Pero kayo sila, magkakasama kayo eh. Parang nga pala. Kami parang section eh, parang batch. Batch by batch. So yung mga kabatch parang may mga kapatid ka na pinanganak na out of the house na ako. Yung iba, technically kapatid mo, pero anak sila ni Mama Unil. Mama ko. Hindi talaga kami nagkasama sa anak sila ni Mama Unil, technically kapatid mo, pero di mo masabing kapatid mo. Alam mo yun? Oo. Kasi diba, meron akong kapatid na nung asawa kita ay 2 years old pa lang. Yeah, yung bunso. Oo. Merong 4 years old, merong 5 years old. So, itong mga tao na to, hindi na nila ako na-experience talaga. Parang alam lang nila na may ate sila. Para kang myth. Para akong myth sa kanila. Of course. Parang para ka palang si no? Naririnig lang nila parang yung Diyos, no? Na yung idea of me na nakukwento yung mama mo, kasi nasa probinsya sila. Meron kayong ate. Ha? May ate. Parang gano'n. Parang myth. Tapos paminsan-minsan nagbibigay ka ng blessing mo. Parang, uy. So parang yun nga. Ano yun sa akin eh. Kailan ko lang din na-realize yan eh. Nabigyan ng attention at least na, nga pala, ganun. Oo. So, pero masaya ako na yung mga kabatch ko. Yung batch yung close sa'yo na age. Ka-bracket. Ka-bracket ko ay,
Ngayon kayo we see each other ng eye to eye. Yeah. Kumbaga, as an lalo adult. lalo na this past Kasi mga 2 married years. na sila. This past 2 years. Or siguro, baka mas mabait na ako ngayon. Pwede kumbaga dati, ate Pwede lang. rin. Alam mo yung ate na gusto mong i-correct lahat. That's a possibility. Yeah, dati parang, Pwede rin na sila rin, nag-grow na rin. Sila rin nag-grow. Pero ibig Pwede sabihin, rin na, kasi nga, married na rin sila, so they can see life na rin differently kumpara ng mga single sila. So ganun, masaya ako na, alam mo yun, ka-pebbles ko sila. Parang araw-araw, nakakatanggap ako ng mga pictures. What is pebbles anyway? Pebbles. Ayun, paki-explain. Alam mo yung, galing daw to sa mga, sa mga birds or penguin something. Parang, they give some, mga small tokens or gifts sa mga fellow birds nila na friends nila, parang ganun. Mga pebbles, ganun. Mga pebbles. So, sa digital age natin, sila yung mga people na pinapadalan mo ng mga funny memes and reels, private message, privately. Tapos kung meron kang... So, mga ka-pebbles mo sila. Kung meron kang masasaya, malulungkot, nakakainis, every feelings na mafe-feel mo, sila yung gusto mong sharean. Parang ganun. So, I'm glad na... Yeah, mga ka-pebbles mo sila. Yeah, ganun ang feelings ko. Ka-pebbles din tayo, di ba? Of course, darling. Hindi lang ka-pebbles. Kung meron pang ka-pebbles times 100. Ano po ako? Boulder. Boulder. Hindi ako pebbles, boulder. So anyway, moving forward sa kwentuhan na to. Uy, tingnan mo yung face ko. Parang parang pahaba na siya. Ganon. Can you see that? Tingnan mo, hindi na siya ganon. Para tayo magtatay sa video na yan. Hindi naman. Hindi, tingnan mo. Nakikita mo ba? Nag-hallucinate lang ako. Tingnan mo, ito. Baka yung yung lighting. Hindi lighting. Alam ko talaga. Diba? Iyan ako pala si Bugnay. Ayan na, tanggal na dito. Kabit mo na ulit, bilis. Kabit mo na, ayan na. Ay. Kabit mo na, ayan na, bumuka na naman. By the way, this past, tuloy ko lang yung kwento kasi ito yung we don't want to cut this eh. This last week ay a little is beyond normal yung mga nangyari last week. Currently we have 4 dogs ngayon. And may mga instances na inaaway nitong tatlo. Yung isa, si Bugnay yung black one. And most of the time, naaawat namin sila. Like brutally away. Pero nitong past week, ay nag-away sila nang wala kami sa bahay. And when we got home, buti na lang mga less than 2 hours lang kami nawala. Kasi kung longer, baka patay na si Bugnay. So, ayun, enough to say na dinala namin siya sa veterinaryo at inoperahan siya para siya ay mabuhay. So, ngayon, nagpapagaling pa rin si Bugnay at binabantayan namin siya. So, that's one of the not so normal na nangyari past week. The second thing that happened, si Joanne, nag-swimming siya, tumalon siya dun sa port, dun sa Santiago. And a little stupid of her. Of us, okay, sure. Since nasanay naman kami na pag naglalangoy kami, lumalangoy din si June tsaka si Bugnay specifically. Sabi niya, isagis mo si June. Sabi ko, hindi. Pero sabi niya, sige, kaya yan. I mean, of course, kaya niyan lumangoy. Kaya lang, hindi namin naisip. Anyway, hinagis ko siya. Pero malayo sa Pangpang kasi nasa port kami. Port. So, kaya nga doon tumalo si Joan kasi malalim. Kasi kung galing sa Pangpang, hindi malalim. Anyway, nagpanik si June. So, lumalangoy siya palayo. Instead na papunta doon sa Pangpang, doon siya papalayo. Kasi nga nagpapanik siya. And therefore, Joan has to save her. Kaya lang in the process, both of them are struggling. We're struggling and that's a little long time to struggle together doon sa sa tubig.
sila nun. And Hindi, ang hirap nun kasi basta yun. She's trying to save June and June is panicking and marami siyang scratches. Ganun. actually, it's more than that. Yeah, that's pretty Yeah. much what happened. And then, before the week ended, we got home here and normally, of course, yung lahat sila ay sasalubungin kami sa gate. Pero nung sumalubong sa amin ay dalawa lang, si Jun lang tsaka si Max. Kasi nakatago nga si Bugnay kasi nga siya ay healing sa Siya ay room. pasyente. Si Pastry ay wala. So we thought, nakalabas yata siya ng bakuran and all. And then hinanap namin siya, nakita namin siya sa likuran. Sa likod lang, ayan, dyan mismo sa likod dyan. Meron siyang kaaway na cobra. May cobrang mga ganyang kataba. Ganyang kataba. Hindi, mataba pa doon. Basta yun. May cobra siyang kaaway. And therefore, may cobra pala dito sa bakura namin. Yes, Hindi namin alam kung umalis na or Scary. nandiyan na siya somewhere. Pero I trust na, Umalis na parang, siya. Parang, parang peaceful naman yung pakiramdam ko kahit papaano. Kasi, binabantayan ko yung attitude, yung behavior ni Phase 3. Parang si Kapag Phase 3 ka- yung alert, MMRD mo. Kapag kasi Phase 3 ay pabalik-balik sa isang place at hindi mapakali at paikot-ikot doon. Something's up. Oo, parang ganon. Yeah. So yeah, yun yung 3 things na... Meron pa. Meron pa. Ano pa isa? Pumutok yung na motor mo. Yeah. So we have a lot of yung misadventures. Yeah, na-flat yung Hindi siya na-flat, darling. Pumutok siya. Na-flat nga, sumabog na, like wala Sumabog. na. Pudpud na. Napudpud na pala yung gulong ng, likod na gulong ng scooter. Ganun. At nandoon kami somewhere sa Santiago. Malapit na kami sa Serenitas, sa restaurant nila Kuya Jason at ni Ate Yenny. Yenny na our newfound friend. Mm. So yeah, ganyan. Tapos, economically, ang aming status ngayon, meron akong dalawang mga boss, dalawang pinagtatrabahuhan ko. At pinagtatrabahuhan ko sila ng sabay. Kaya lang, yung isa ay tahimik nitong lumipas na 2 months na yata. 2 months. na. Mahigit. So, kumbaga yung normal na susweldohin doon na 100%, meron namang maliliit na task. Siguro Ngayon mga 10% ay hindi, na lang. less than 10% Less na than lang. 10%. Ganun. Pero yung isa, normal pa rin naman. Ganun. At malaking dagok din siya, of course. Pero, not bad kasi papoprovide pa rin naman yung aming needs. Parang yung yung spending natin. Parang nasanay tayo sa dalawang income. Nasanay tayo sa dalawang income, yung spending natin. Tapos biglang isa na lang. So parang ngayon ay kumbaga neutralize pa lang natin yung water. Kasi parang Pero good thing din kasi nga simula nung naglalakad-lakad, nag-walking na kami, which is 4th, 5th week na ngayon, ay nabawasan din yung ating spending habits ng cafe kasi normally nagka-cafe kami like minsan twice a day pa. Tapos kada kain pinakamababa na 700, di ba, mga ganon. Yeah. So yeah, yun lang. And yun, I think that's it, or yeah, that's it for sa vlog na to, sa video na to. This is good kasi we'll get to watch this episode. At least maalala mo na ngayon, nasan tayo last Christmas? Yeah. At yeah, pati yung mga birthday ko, hindi ko na maalala kung nasan tayo tuwing birthday. Which is okay lang naman. Speaking of, saan pa tayo today? We were invited sa Mina family. Ayun, after kila. Yeah, after kila tayo sa simula, Marcel. After kila Arceli, Yeah, we were invited. We were invited dun sa Mina family. Nakakatuwa kasi parang halos lahat ng family gatherings nila na nandito kami. Yeah, we are always invited. Ay, kasama kami. At parang usually sila at tayo lang. Or may some other people, pero it's always them and us. At nakakatuwa rin na we have friends na gano'n. Kasi parang, it's just the two of us. And we're okay, we're good. Actually, pala, bago ko makalimutan, yan yung isang, yung reason pala rin, which is na pag-usapan natin ng kaunti, na, yun yung state ngayon. Like, this is Christmas time, and it's just the two of us here with the dogs and all that, and this is how we feel right now sa mga oras na to. It's not bad, Yeah. pero we are missing something, pero
overall, generally, we are doing okay and we are Yeah. happy naman. Parang naghahanap ka lang dyan ng may nanay dyan or may mga bata dyan na tapos may nagluluto, may Parang nagharap ka ng abot kamay na happening. na or, parang ganon. Na yeah. close to your heart. Yung ganon. So, Tapos kung dalawa naman tayo, parang para magluto-luto pa tayo. Na dalawa lang tayo. So, kahit let's just, Christmas, naman tayo nagluluto ng Yeah. grabihan eh. Ganon. yeah, So, yeah. Overall, that's what's up. And siguro, one, kung may mga friends kayo na kagaya namin, or worst, nag-iisa lang sa life, go invite them sa mga every now and then. Kasi that would help a lot. Oh, by the way, before I forgot, kanina ba yun nabanggit ko sa'yo? You know how Mother's Day feels, Yeah. awful. Like it used to be, an okay naman na event and all. Pero para sa atin, Mother's Day is kind of, reminder na we don't have kids, ganyan. Hindi naman sobrang bad. Pero ganun. Siya, no, the Mother's Day itself is very good. Beautiful, of course. Beautiful. And I appreciate the day. Yeah. It's just, yung parang ang weird lang kasi people doesn't know how to react around you sa time na hindi ka yan. mother, Parang, hindi ka father sa parang Father's Day. them trying to protect yung yung peace mo, yung feelings mo ay They're making it obvious. Yeah, parang they're adding Yeah. salt to the injury. Parang ganun. okay ka lang naman. Pero Dahil babanggitin pa or nabibigyan ng attention, parang hindi na ako okay. Parang ganun. parang ganun. Tapos combine pa yung may 100 people na lalo na sa Mother's Day pa rin. lalo na sa pinanggagalingan nito sa simbahan, kasi pag simbahan namin, at least pag isimba kami pagka Mother's Day, di ba? Parang may mga special program, yung mga bata, Happy Mother's Day. May mga times pa yung mga bata, iikot sila sa buong simbahan, lahat ng mother, bibigyan nila ng cards. May instance si Joanne minsan na, Happy Mother's Day, Sister Joanne. Tapos pagalig ng bata, hindi pala kasama si Sister Joanne. Alam mo yan, parang okay naman ako kanina. I mean, I understand. Pero kumbaga, at the same time, parang, kung pwede na lang, wala na lang ako dito kasi parang, you're making it awkward sa akin. You're making it, I'm good naman kanina. Ayun nga, yung punto ko, yung Christmas can be that to others. Yeah. Kasi it's a big reminder ng mga loneliness ng iba, of not having or not being with their families. And ganun. So, naisip ko yun kasi nga, you can invite your friends if you have friends na nasa ganung situation. Kasi ngayon, na-feel ko na grateful ako na in-invite tayo sa mga bahay nila eh. Yeah. I'm not looking forward to it. I'm not wishing for it, pero dahil na-invite ako, okay, I went there and that feels good din. So, yeah. So, Merry Christmas, Happy Christmas. I wanna say Happy Christmas. Do you know, alam mo ba na ganun sila magbatian sa England? Happy Christmas. Happy Christmas, darling. Hindi Merry Christmas. Kasi kasi Happy Christmas. No, parang mas maganda, Happy Christmas. Tapos love yung tawagan. Happy Christmas, love. Happy Christmas. Pasko pala ngayon, parang ngayon, 25. today, parang, bakit hindi parang Pasko? Naantok na tayo eh. Hindi ako naantok. Ako, tok na ako kanina pa. Parang hindi siya... Sabi na naantok, wake up na. Anyway, yeah, this has been Rambo. Happy Christmas. Happy Christmas, love. Cheers. Cheers.